Kabayan, katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng mundo o saan man sulok ng bansa tayo naroon, ay naway maingatan po tayo mga kabayan. Ito po, umpisa na po natin itong kalat na po ito sa social media, pinag-uusapan na po at lalo rin po ganun din sa mainstream media. Ito pong pinagmamalaki po ng gobyerno ng 20 pesos na kilo ng bigas, mga tambay. At dito po ay sinagot naman po sila ng ating Vice President. Pakinggan po muna natin ang sagot ng Vice President at saka po natin komentuhan. At pakinggan din po natin yung mga daing ng mga magsasaka sa presyo po ng palay o bigas, mga tambay. Unahin po natin ang ating Vice President. Ma'am, in-announce ni DA Secretary na dito sa Visayas, sisimulan daw yung pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Sa Visayas daw po, unahin yan. Ano pong reaction ninyo? Yan, di ba yan na yung sinasabi nila noon pa na hindi nila magawa hanggang ngayon dahil hindi nila alam kung paano gawin at dahil sa totoo lang nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi kayanin pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. One last question. Meron akong pagdududa ha na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Kanang ginatawag nila og ano sa bana siya sa murag lamaw. Maitim. Oo, ganyan. Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Oh, yan diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binebenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Ma'am, what do you think out of the timing ng announcement ng 20 pesos per kilo na bigas just weeks before the election? Ano na yan? Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko walang direksyon yung kanilang alyansa. Ma'am, tingin niyo related din po sa survey because malaki yung binagsak ng survey. And analysts are saying na they need parang a carrot to lure in again the confidence of the Filipinos. Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka, yes, inaano na naman nila yung mga tao, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Baka ma'am, i-ano na lang natin, i-reduce na lang natin doon sa mga sinasabi nila, 20 pesos per kilo na rice dito sa Visayas para namang hindi kami nagugutom doon sa Mindanao at hindi namin kailangan ng 20 pesos per kilo na rice kasi wala na silang magawa sa Mindanao, ma'am. Kahit anong gawin nila, hindi na talaga boboto ang kami sa mga tao na kung ano-ano lang yung pinapaasa sa mga kababayan natin. Yan po mga tambay, hindi na po boboto ang Mindanao. Totoo po yun. Kaya po hindi na po nila maluluko ang Mindanao. Pero ang Bisaya, mukha po yatang niluluko na naman at binubudol na naman mga tambay. Tama po sabi ng Vice President bakit sa Bisaya lang? 20 pesos. Ang presyohan ng bigas 75, 55, 65, 40, 39, di ba? 50,
38. Tapos biglang papasok ang 20 pesos ang kilo ng bigas. Baka nga naman hindi pantao yun, panghayop. Di ba? At yung daing po ng mga magsasaka, ito po ang daing naman ng mga magsasaka. Pero ibabagsak mo ang presyo ng bigas. Ang magsasaka dumadaing na nga. Ganito po ang daing ng mga magsasaka. Ito po yung mga nakaraan pong buwan ito. Nananawagan ng mga magsasaka sa gobyerno na pataasin ang presyo ng palay. Kasunod ng mga ulat na ilan sa kanila nagpapakamatay dahil sa pagkalugi. Pero ayon sa Department of Agriculture, fake news daw yan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Patuloy na umaalma ang mga magsasaka sa mababang farm gate price ng palay na nagiging dahilan ng kanilang pagkalugi. Ayan po, ang dumadaing kami dahil sa presyo ng palay ngayon sa ngayon. Lugi ang mga kasamaan, hindi makakabayad ng utang dahil sa nangyari ngayong harvest time. Kaya naman nung Sabado, nagkaisaan na sa 200 magsasaka sa Guimba, Nueva Ecija para magmarcha at isigaw ang kanilang mga hinaing. Anila, may ilan na sa kanilang nagpakamatay dahil sa hirap ng buhay. Sunod-sunod na mga magsasaka nagpapakamatay, isa lang ibig sabihin nun yung ibang mga magsasaka nawawalan na ng pag-asa. Sinubukan silang harangin ng mga pulis dahil wala raw silang permit para mag-rally sa lugar. Kaya nga po kami nagtipon-tipon dito para marinig kami ng gobyerno para magkaroon naman kami ng pag-asa. Kaya lang, yung mayor, kinancel yung permit dahil manggugulo daw kami dito. Sa huli, wala na ring nagawa ang mga otoridad at hinayaan na lang ang mga magsasaka. Tingnan niyo po mga tambay, ang nangyayari po sa ating bayan, lalo po yan. Bagsak presyo daw po ang bigas, 20 pesos. Pero ang problema ng magsasaka ay lumalala po ng lumalala ang ating pong mga kababayan magsasaka. Karamihan pa raw po ay nagpapakamatay dahil po sa pagkakalugi. Pagka-harvest time po ay binabarat po ang mga magsasaka. Ang presyo po ng palay ay bagsak presyo po mga tambay. Paano po ang gagawin natin yan? Samantalang ang mga politiko, nakita nyo po kung mambudol, mangako ayon sa Vice President. Papangakuan mo na naman ng 20 pesos. Samantalang yung problema na magsasaka ay hindi mo pa nasusolusyonan. Hirap, baon sa utang, hindi makabayad ng utang. Kaya nga po ano nangyayari sa magsasaka? Lugi. Nagpapakamatay pa. Ayon po yan sa mga kababayan natin na nasa Nueva Ecija. Nakita niyo po, yan po yung mga nakaraan po yan na balita. Putok na putok po yan ang problema ng magsasaka. Tapos ngayon, dahil halalan, dahil ang sabi ng Vice President, sanay na sanay silang mambudol. Yung nangako niya noon, hindi naman talaga niya kayang gawin. Pero ngayon, gagawin daw kuno, 20 pesos. Mga kababayan, kung talagang yan ay sigurado na sinasabi mo makatotohanan, yung bentahan niyan, Luzon, Visaya, Mindanao yan. Dahil ang Pilipino ay hindi lang taga-Bisaya. Di ba? Pagsabay-sabayin mo nang ang mga Pilipino, yung mahirap sa Luzon at mahirap sa Mindanao ay makabili rin nationwide. Hindi yung pipiliin mo lang yung lugar dahil kampanya, dahil mahina ka sa Cebu. Wala kang boto sa Cebu. Ganon. Kaya manunuhol na naman tayo. Kaya, di umano, manunuhol tayo na naman ng panibagong budol na naman ayon sa Vice President. Sanay na sanay mambudol ang administrasyon. Kaya, mga kababayan, at nagdududa ang taong bayan at lalong nagdududa ang Vice President na ang bakang ipakain nyo na naman sa amin ay pagkain ng hayop, pagkain ng ibon, pagkain ng baboy. Kami po ay hindi hayop. Ayon na rin sa Vice President. Ang Pilipino po ay hindi hayop. Palibasa, ang nagpapakain, ang nagbebenta ng bigas yata di umano ay mga hayop. Hindi kaya mga buhaya ang nagbebenta ng 20 pesos na kilo ng bigas? Kaya tuloy ang tingin sa mga Pilipino ay kamukha nilang mga buhaya, mga hayop kaya, di umano. Ganun kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong at nagtatanong din po ang ating Vice President dahil nagdududa po ang Vice President. Mga kababayan, ang presyuhan ng bigas sa merkado sa buong bansa ay napakataas.
Mahinang klase na nga yung 40 pesos na kilo ng bigas. Yung 39 ay pangit na nga. Tapos magbebenta ka kamo ng 20 pesos. Gaano kaya naman kapangit yun? Kaya nga po sinasabi ng Vice President, baka pagkain na yan, pagkain na yan ng hayop na ipapakain mo sa tao. Kaya nga po hindi tayo hayop. Yun ang tanong natin eh. Yun din ang tanong ng Vice President. Kaya kung totoo, yung 20 pesos na yan ay pagkain ng tao, lahat tayo bumili. Bumili tayong lahat, Luzon, Visaya, Mindanao. At yan, hindi ka tatakamin. Lalo mo lang ginagalit ang mga Pilipino. Bakit? Magbebenta ka sa Visaya pero hindi ka magbebenta sa Luzon. Hindi ka magbebenta sa Mindanao. Di lalo mo lang ginagalit ang mga Pilipino. Di po ba hindi ito? Ito po ba ay pambubudol? Pambubudol na naman para makakuha kayo ng boto sa Visaya? Dahil mismo sa Mindanao ay malabo na kayo makakuha ng boto? Dahil ang taga Mindanao ay gising na sa mga pangako na hindi natutupad at sinasabing pangbubudol? Ganun po ba mga kababayan? Di po ba? Panibagong pambubudol na naman dahil sa boto? Dahil nga madesperado na po yata sila. Desperado. Dahil gusto nilang palakasin ang kanilang alyansa para kung meron nga naman gawin di umano na hocus-pocus sa COMELEC ay meron silang pantakip na sasabihin na sila ay malakas dahil sila ay nagbebenta ng 20 pesos na bigas. Di kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Di naman masama magtanong. Pwede rin kayo magtanong mga kababayan. Tanungin din po natin ang gobyerno natin ngayon na ang kilo ng bigas na 20 pesos ay yan ba'y ibebenta sa Luzon, Visaya, Mindanao? Nang tayo'y makabili lahat ng kanila pinagyayabang na 20 pesos? O gagamitin lang nila ito dahil sa sila'y sirang-sira na sa taong bayan? Sa katunayan ng kanilang survey nila? Ano ang sabi ng survey nila? Sila na ngayon ang hindi pinagkakatiwalaan at sinusuka ng taong bayan, lalong-lalo ang tambaluslos na tinatawag ng Vice President na nakakuha ng 14%. 14% na lang po. Mga kababayan, sinusuka na ang kanyang approval at trust rating. Ganon din po ang pumapangalawa na pinsan na Pangulo na 25%, 25% approval trust rating. At pumapangatlo po ang isang speaker, ang isang Senate President na 38%. Mga kababayan, nakita niyo po yung tatlong magkakaalyado yata. Puro sadsad. Samantalang ang Vice President, hindi nulubayan ang 3 taong pamumulitika. Politically motivated, devolution, political harassment, araw-araw laman ng social media, ang pagpapabagsak, paninira sa isang Vice President. Pero sa kabila, siya pa rin ang pinagkakatiwalaan ng majority ng botante ng Pilipino. Di ba ba? 60% mahigit. Grabe, no? Hindi pa siya presidente niyan. Limitado lang ang kanyang galaw dahil siya po spare tire lang ng Pangulo. Vice President pa lang siya. Di ba? Kaya nga po kasi po ang mga Duterte, lalong-lalo rin po ang Vice President ay hindi po sanay mambudol. Hindi sanay mangako na para kang binubudol. Di ba? Pero ito nga, nakita na po natin, dahil nga po nabudol na tayong misan ayon sa Vice President. Ngayon, mambubudol na naman mga taga-Bisaya nating kababayan ang sisilawin sa 20 pesos na kilo ng bigas. Pagkatapos ng botohan, balik na naman sa presyo na ubod ng mahal. Ito ang presyo ngayon sa merkado. Hindi nga nila maipababa. Tapos bababa nila saan? Saan? Sa NFA? NFA? Grabe. Problema ng magsasaka, hindi masolusyonan. Nagpapakamatay pa ang mga magsasaka. Walang solusyon. Kay mamahal na mga gastusin, gasolina, gumagamit ng gasolina magsasaka. Ubod ng mahal. Ubod ng mahal na mga pataba.
Magbabayad ka pa na magtatrabaho sa iyong bukid para ito itamnan ng palay. Magkano ibabayad mo? Tapos pagdating ng bentahan ng harvesting, babaratin ng mga negosyante ang presyo ng kilo ng palay. Ano mangyayari sa mga magsasaka? Patay. Ang palay, ang magsasaka, patay. Ganun po lumabas eh. Pagka panahon ng taniman ng palay, ubod ng mahal lahat ng expenses. Magmula sa binhi, gasolina, tapos nandiyan pa ang presyo ng mga pataba. Fertilizer, di ba? Presyo ng mga manggagawa na magtatrabaho sa iyo. Gagastos ka ng ubod ng laki, tapos may kalabang ka pang kalamidad. Nandiyan pa ang bagyo. Luging-lugi ka pa pag tinamaan ka. Di ba? Kaya mga walang awa ang gobyerno at magsasaka sa ating bayan. Di ba? Walang awa ang mga oligarkong kapitalista, negosyante ng palay o bigas. Grabe. Babaratin ang babaratin. Tapos maririnig mo sa gobyerno, may solusyon na. Solusyon. Band-aid solution dahil panahon ng politika. Hindi kami hayop. Hindi kami hayop. Para kami mga hayop na tinatakam nyo at tinatakaw nyo sa 20 pesos. Samantalang yan band-aid lang yan. Dahil gusto nyo makabudol na naman daw. Makakuha ng boto dahil kayo mabahong-mabaho sa Bisaya. Dahil hindi nyo na kayang lukohin ang taga Mindanao. Kaya manluluko kayo at mambubudol na naman di umano sa Bisaya. Dahil sa Luzon ay hindi kayo nakakasiguro sa Luzon. Na ang mga Luzon ay kaya nyong bobohin at kaya nyong gaguhin at kaya nyong tarantaduhin ang Luzon. Matatalino rin ang karamihan na tao sa Luzon. Huwag lang yung mga bangag, mga adiktos, mga kurap, mga mukhang pera sa social media, mga nababayaran. Ayan, kaya niyong silawin yan. Pero ang mga matitino at may pagmamahal sa susunod na henerasyon, nagugutumin ninyo, malabo pa kayo sa sabaw ng puset. Ayon mismo yan sa isang convicted ng child abuse na si Franz Castro. Di po ba mga tambay? Kaya dito po mga kababayan, bingo! Bistadong-bistado sila ng taong bayan. Lalong-lalo na po ng Vice President. Panibago na naman pambubudol. Mga kababayan. Dahil nga po, yung alyansa nila, mismong kaalyansa nila, iniiwan sila. Ayon sa Vice President. Makita nyo po. Paano mo sasabihin na maganda at nasa tuwid na daan sila? Sige nga. At nasa magandang tinatahak nila. Sige nga. Sinusuka ang iyong approval at trust rating ng taong bayan. Sinusuka. Diba? Tapos mismong kapatid mo, iniwanan ka. Nangyari po ba yan sa dating Pangulong Duterte? Sige nga. Nangyari po ba nung Pangulo ang dating Pangulong Duterte na iniwanan siya ng pamilya niya? Sumama sa kalaban? Nangyari po ba yan? Hindi. Di po ba? Kahit nga nung siya po'y patapos na, nilalapitan pa siya at hinihingi ang kanyang endorsement para manalo sila sa halalan. At ganun din ang Vice President. Nakita niyo po, hindi sila watak-watak. Hindi katulad ngayon, kadugo mo na, kapatid mo na, iniwanan ka pa. Anong klase kang maglingkod? Mismong kapatid mo, inaayawan ka? Anong klase yan? Walang kwentang paglilingkod yan. Walang kwentang politiko pagka ganyan. Ibig sabihin, hindi ka marunong maging leader dahil mismo kamag-anak o kapatid mo iniiwanan ka. Di ba? Dahil sa mga ginawa mo na mga hindi katanggap-tanggap sa taong bayan. Unang-una, ayaw na ayaw mo magpa-drug test. Hindi tataas ang approval mo dyan at trust rating. Ang trust rating mo, hindi tataas. Drug test lang, takot na takot ka.
At lalong-lalo yung ginawa mo sa dating Pangulong Duterte na ipatapon mo sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC, na hindi mo man lang binigyan ng fair justice ang isang dating Pangulo. Talagang isusumpa ka ng taong bayan. Majority ng Pilipino, ayan, sad-sad ka. Hindi ka na pinagkakatiwalaan ngayon. Kaya lahat ng kaalyansa mo ngayon, kanya-kanyang kayod ang alyansa. Yung iba, pumupunta pa kay BP Sara, mga kababayan. Pero mga Pilipino, hindi naman po tangat bobo. Marunong naman po kaming kumilatis. Ang politiko, alam naman po natin, mga doble kara yan. Mga balimbing. Di ba? Kaya kami pa rin na masusunod. Kung sino po ang karapat-dapat. Di po ba? Kaya dito po mga tambay, katawa-tawa na lang po sila. Matatawa ka na lang po. Talagang, yung sinasabi nga po ng Vice President, ginagawa po tayong mga hayop nito. Ito pong mga politiko na ito, ginagawa pong hayop ang mga Pilipino. Kung may katotohanan man ang sinasabi ng Vice President na may kutob siya, na ang ibebenta nilang bigas ay para sa hayop, pagkaing hayop, hindi naman tayo magtataka dyan. Uulit-ulitin ko. Hindi naman tayo magtataka kung ang tingin sa atin ng mga binagoong ang Pilipinas, sa binagoong ang Pilipinas, kung ang tingin po tayo sa atin ay hayop, hindi naman tayo magtataka, di po ba? Dahil yung magbebenta po ay mga hayop din po. Mga buhaya, di umano, mga aso. Di ba? Kaya po, ang tingin din sa atin ay para din tayong hayop. Dahil hayop po yung magbebenta. Hayop eh. Di kaya? Buhay at aso eh. Di po ba mga kabayan? Kaya yan po. Ayan po mga tambay, inuumpisahan na raw po nila sa Cebu. Kaya ang mga taga Cebu ay makakatikim na po ng 20 pesos na bigas dahil panahon po ng politika. Mga kabayan, sana rin po makatikim po ang buong bansa. Luzon, Visaya, Mindanao ay makatikim po. Hindi po yung kukuha lang po ng boto. Di ba mga kabayan? Ayan po, bago po tayo magtapos mga kabayan, shoutout po muna. Maraming salamat po sa mga nakaagusto po na inyong tambayang mga kabayan at sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po, thank you po Kingston ng 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada. Pagalingin nawa po kayo mag-asawa sa inyong karamdaman. Jake Yahoo 4531 ng Maisug, California, USA. Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley. Jem Aris ng United Arab Emirates. Diobilin Watanabe ng Japan. Maraming salamat po sa mga biyaya po na inyong pinagkakaloob. At shoutout din po sa ating mga kababayan na nagpapa-shoutouts kina Dina Dionglay ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Annie PH Vlog, Official, Joshua Bier, Richard Macelones ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Divina Ambo si Divina Ambo ng Shalom, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth Perdos ng Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA, Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera ng OFW, Saudi
na taga Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carvajal ng Europe, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Alaska, Bon Rosales ng France, si John Sarip ng Amsterdam, Holland, Jonah Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Victoriano Denbour ng Netherlands, Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bale, SR Perpi ng Akiman, Italy, Perpetua Paulino Ablas, Josephine Quindosa ng OFW Italy, Senaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka N. Smith, Maria Teresa De Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor at Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Benvenido Tomesa, BCBs, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D, UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, si Raji Shayamasita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Bayron ng Australia, Crisanto de la Paz, USA live stream, Jasmine Jimena, Tisoy Roa 9453, at si Dennis Velasco, Rafaela de los Santos ng Canada, RROTV Official Buhay Construction ng OFW Riyadh, Laguna, Akari Nagoya ng Japan, Jepsi 13 from Kuwait, Lolita Haki, Lina Maladil, Melita Gasmen, Adelaida Peterson ng Sweden, Marvin Rona, Just Say the Truth ng Tagum City, Giovanni Ayunan, Telma De Asis ng Sarangani Province, Mindanao, Kitty Hello, Francis Borromeo, DMTV Macau, Benquet na Handicraft. Ako si Pilam, Salina JN 8BB, si Chad De Guzman, Rosalinda Cortez, Joselito Edgar Bilan, Maridel Capuno ng Denver, Colorado, USA, Linda Arsenio, Jing Anciano ng Bahrain, Asuncion Padilla, Candido Infante, Seni Maclay, Lani Paloma ng Italy, Ali Pereira, Dennis Velasco ng Iceland, Lolita Chu, Amiga Vlog, Nimo Dayan, Ricardo De Luna, Rolly Pineda, Manuel Abug, Nessa Bieyan, BB Del ng Chicago, USA, Jocelyn Peria, Salonga Sakal, Elegio Noronio, Jacinto Villamor ng Cainta Rizal, Pearl Mendoza, Lucina Kishida ng Japan, Elma Mitchen ng Germany, Pedro Jr., Tahor Kubamak, Jayar Espuerza, Sausan from UAE, Luisa Jovelanos ng Bahrain, Lina, si Plixton ng Isabela Solid PDP, at si Esme Ponsi, at si Esme Ponsi ng Burnaby, BC, Canada. Thank you po mga kabayan. Maraming salamat po.
Ingat-ingat po kayo, siyempre po. At thank you rin po. At shoutout po sa ating mga kabayan sa buong kasulok-sulukan po ng ating bansa. Ingat-ingat po, shoutout po. At ganoon din po sa mga kababayan natin Pilipino sa labas ng bansa, sa kasulok-sulukan ng mundo, may OFW. Mabuhay po kayo mga bagong bayani. Ingat-ingat po palagi. At thank you po sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, lagi po natin binibilin o pinaalala po sa inyo na lagi po natin na isasama po sa ating mga panalangin at dasal na ang dating Pangulong Duterte ay maduktungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. At syempre po maingatan at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa. Isama po natin sa ating mga dasal. Maraming salamat po. Paalam po. Sa muli. Ingat po. Bye-bye.